Hello, maayong adlaw kanatong tanan. Welcome sa atong Binisaya Bible sharing. Kining mga videos siguro tulo ni ka buo katong himuon. Atong tan-awon kining pagtulunan bitaw nga nag-ingon nga ang Ginoo siya ginagpili, nag-predetermine, nag-pre-select og mga taong kinsay maluwas ug kinsay maimpyerno. Way before kana tao, daan na ang Ginoo nakadesisyon. So walay free will ang tao, wala siya choice. Kaya ang Ginoo mismo ang nagbuot sa wa pa nahimo ang kalibutan. Mao ning gitawag og unconditional election. Mao ni ang ginatudlo sa mga Calvinist ug sa mga Reformist, no, sa historic nga Protestant movement. Og kani daghan kog mga higala, mga palangga kahayo nga mga igsoon sa Ginoo nga nangatana sa ako bahin ani. Gusto na ko nga atong tan-awon ang Romans chapter 9 tungod kay among many verses, among many parts of scripture kining Romans chapter 9 usa ni sa ginahimo nga proof nga tinuod kalagi kani nga pagtulunan nga walay free will ang tao, walay choice ang tao, mo nang gitawag unconditional, wala na mag-agad sa mudawat ba ka o dili, o mutuo ba ka o dili, basta gibutan na gid sa Ginoo, pre-selected, predetermined, wa pay kalibutan, nakadesisyon na Ginoo, okay, kani si Talpulano luwas, kana si Talpulana imperno. So, Romans chapter 9, ato nang tanawon mga kaigsuonan. And I'd like to show you, kining first part, this is part 1, no? We'll talk about the wrong question. Number 1, gusto na ako maklaro. Igsuon, ang Romans chapter 9, apil ang chapter 10 o chapter 11, no? Kay kaning tulo ka chapter, usa kini ka unit. Usa kini ka, mura pod siya, libro pod siya on its own, stand alone ni Romans chapter 9, 10 o 11. Actually, ang Book of Romans, kung imong basahon gikan sa chapter 1, naagid na siya continuous nga progression nga flow ba. Pag abot sa chapter 8, makita nimo ang kanang continuous nga progression. Pero pag abot sa chapter 8, pagkauman ni pause si Paul, ni shift siya topic mo ning chapter 9 bahin sa Israel and chapter 10 ug 11. Pag abot sa chapter 12, ni continue siya kung asa na human ang chapter 8. So, kaning 9, 10, 11, mura siya intermission. Intermission number. Ni salot siya. Pero very important ka ining portion of scripture mga kaigsuunan. And I'd like to show you nga kining managlahi. No, this is the problem now. Managlahi ang pangutana nga naa sa hunahuna sa mga reformers o mga Calvinists ni adtong they started the movement, the Protestant movement, around mga almost 500 years ago. Lahi ang mga issues nga ilang i-wrestle, lahi lang ang mga questions. Kaysa kang Paul when he wrote the Book of Romans 2,000 years ago. Lahi ang nasa hunahuna ni Paul, lahi po na nasa hunahuna sa mga reformers. Ang mga hunahuna sa mga reformers, asa sa Biblia, nagpamatuod nga ang Ginoo mo ay nagpili kinsay iyang determinar nga maluwas o naapoy uban nga i-bypass niya na para gina sa eternal damnation, to be tortured, forever tormented in hell. Mo nang na silang hunahuna, nga ang Ginoo na gi-pre-selected na, gi-predeterminar na daan ang Ginoo. So nangita sila proof text. And they found it in the Book of Romans, no? And ang problema, di man na mo inaso na huna ni Paul. O man naghuna si Paul o ang Ginoo sa wapa nahimong kalibutan, nagdeterminar, nagkinsay maluso, kinsay dili. Di man na mo naso na huna ni Paul. Ang issue na gitackle ni Paul in Romans chapter 9, 10, 11 is, did God fail? Kaya ang Diyos nagpili sa Israel. Itagaan o grabe nga mga promesa. Grabe nga mga pribilehiyo. Pero nagmadumili man. Nagmatig-ama sila mga kasing-kasing. Grabe mga opposition. Grabe mga sinalikway. Gisalikway nila ang Messiah. Gisalikway nila ang pangutanan ni Paul. Did God fail? Did the word of God fail? And then ang iyang tubag,
No, absolutely no. Of course not. Of course no. Wala na pakyas ang Dios sa iyang mga saad. Tinuod nagdumili ang Israel, pero ang Dios matinud anon. Natuman gihapon ang iyang mga saad. And he goes on to explain sa whole chapter 9, 10 ug 11, sa unsa nga paagi nga ang Dios nagmalampuson sa iyang mga katuyuan despite the unbelief and despite the hardening of the hearts of the people of Israel. Mao na ang issue nga naa sa hunahuna ni Paul. Therefore, kung mubasa to sa Romans chapter 9, gusto na to masabtan ang flow of thought o sa truth nga nakahisulat dinhi, kinahanglan nga sabto na to unsa di ay ang thesis, unsa di ay ang topic, unsa di ay ang subject, what problem, what issue was Paul trying to clarify, trying to solve. Unsa yung meaning anang predestination, unsa yung gipasabutan ng chosenness or election o pagpili, unsa yung definition ni Paul. Si Paul ba kay Hudiyo ba kadto no? Nagpuyo 2,000 years ago. Layo ra gud kayo ang time gap mga kaigsunan. Paul lived in a time period 2,000 years ago. Ang mga reformers dito sila nagpuyo sa 1,500 years later kang Paul, libo kapin og 5 kagatos katuig after Paul. Usab na lahi kultura, lahi nga mga set of problems ang giatubang sa mga reformers. So, mga kaigsuunan, ang una-una sa mga reformers, labi na silang Calvin sa unang panahon, kay ang Europa ba sa ilang panahon sa Protestant Reformation, nabuak ang Europe mga kaigsuunan. Before the Protestant Reformation, ang pinakagamhanan nga tao o magdumala sa tibuok kalibutan was the Pope, the Roman Catholic Pope. Siya mo ay gabuot, kinsay mahimong hari sa Fransya, kinsay mahimong hari sa Germania, kinsay mahimong hari sa Inglaterra. Siya gabuot igsuon sa Espanya, tanan nga mga nasod sa tibuok kalibutan, si Pope ang gabuot. Ang gibuhat sa mga Protestante, gibuak nila ang Europe, naglahi ang Sweden, naglahi parts of Germany, buak ang Germany, buak ang apil ang kining ang England o Switzerland, buak sila, nag-separate Finland, Netherlands, nag-separate sila sa kining ang the powers that be mga kaigsuunan. So gira to igsoon pinatyanay daghang kay nangamatay ato, gipang murder, gipang patay tungod kay it was a political thing. O very comforting sa ila, labi na sa mga Protestante nga maghuna-una akad kini mga Espanyol, mga wa ni gipili is Ginoo, gidumtan is Ginoo, hala patya. So wa na sa ilang konsensya nga patay og daghang kay mga tao kay mao po na gidumtam na sila sa Ginoo. Wa man na sa kita gipili ta, kita mga elected ta, mga chosen ta. Mawa na sa ila mga kaigsuunan, kung imong anak ka sa Protestante, luwas po kag-apil, dili na kakinanglan nga mo tuo o sa pagkay carried na, chosen na mo tanan. Kadto sila kadtong mga Portuguese o kadtong mga sinalikwahitos Ginoo. So there was this political pressure, and also it's a philosophical, a secular philosophy. Ako honestly sa tinuod lang, I was really into Reformed theology, niadtong mga tuig nga 1995, 1996. How many years ago ba na? Medyo dugay-dugay na po. Pero I was really into that. Even now, I still read mga R.C. Sproul. I love John Piper. I love kining mga very influential for me, R.T. Kendall. No? Those were my formative years. No? I love those mga authors, o mga thinkers, o mga Bible teachers. Tungod kay grabe ang ilang pagtamod sa pulong sa Ginoo. And kining ni ang but of course I realized mga kaigsunan nga dunay something missing, no, dunay something missing. I was really into that,
Pero na-shock ko because I found out many years ago na kini di ang controversy between uh, predetermination versus free will. It is a secular philosophy nga debate, mga kaigsunan. It's a strong debate that has been going on for centuries. Way back more than 1,000 years ago, na anay mga schools of thought, philosophy nga kanang hard determinist o ilang kontra kaning nagatuo sa free will o nagatuo sa desisyon sa tao. It's not a Christian debate. It's a secular debate sa philosophy. And I realize nga ang kadtong mga reformers influence sila sa secular nga philosophy. Ilang gi-Christianize ang ilahang mga kining daladala nga mga influence. Ilahang gidala dito sa kining larang sa Kristyanismo, gihimo nilang part sa ilang theology. Now, kinahanglan nga umasa ta sa kasulatan, wala tay filters. Kinamurabag kining ni ang filter akong gipasabot pananglitan nagsuloob ko og sunglasses nga very dark kaayo. Ang akong pananaw ngit-ngit, akong pananaw ngit-ngita no, actually dili ngit-ngit, actually ang room dili ngit-ngit, ang ngit-ngit akong gisulob nga lens. Kinahanglan i-remove na to na ang atong mga philosophical lens kanang atong mga previous influence and then let the Bible speak. Mao gyud na siya mga kaigsunan. Let the Bible speak. Is that what the scriptures are teaching? Mao lang gyud na siya mga kaigsunan. Never mind, bahala nagkinsa tong kuyaw kato si Dr. so-and-so o si Reverend so-and-so. Importante unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Let the Bible speak. So, let's go to Romans chapter 9, mga kaigsuunan. Let's take a look at the first nga mga verses. Look at Romans 9, verse 1. I speak the truth in Christ. I'm not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. So here gi-describe ni Paul ang iyahang great sorrow ug unceasing anguish. Walay kahumanan nga kasakit. So here, the chapter starts with great kay nga pain, grabe nga trouble. Ma-imagine mo si Paul, he was so crushed. Grabe nga emotional anguish nga yung ginaagian. He was wrestling. And unsa man nga butang nga iyahang gi-wrestle mga kaigsuunan. There is a verse 3, where I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, the people of Israel. Tanawa ra gud ni mga kaigsuonan. Nakaingon gud si Paul nga musugot ko nga maputol ko kang Kristo, ma-cut off ko, nga matunglo ko, willing ko mudawat sa tanang tunglo kung mao manggaling na kinahanglan para maluwas ang akong rasa, akong katawhan, the people of Israel. Imagine ka nga, grabe nga gugma ni Paul. Grabe ang iyang gugma sa iyang katawhan, the people of Israel. Mauni ang topic sa Romans chapter 9. Nga, ang Dios naghatag og hilabihan kadagko nga mga saad, mga promesa sa katawhan sa Israel, ug ang katawhan sa Israel nagdumili, gibalibaran nila ang Dios, gisalikway nila ang gipadala sa Dios nga Messiah manluluwas nga mao si Jesucristo, Yeshua the Messiah. Ilang gisalikway. And grabe ang anguish ni Paul, kung tawala ninyo gisalikway. Bahala nang ako ang maimpirno, ako ang isalikway. Ayaw lang nga kamo maimpirno, matunglo mo, dili unta. So grabe ang anguish ni Paul. For the people of Israel, ang iyang burden, ang iyang pagpalangga sa people of Israel. Sa verse 4, the people of Israel, theirs is the adoption to sonship. Theirs the divine glory, the covenants, the receiving of the law,
the temple worship, and the promises. Hilabihan kadako kay saad sa Dios sa Israel. Ilaha ang saad sa pagkaanak sa Dios, ang divine glory, the Shekinah, the presence of God, the covenants. Na sila ang dunay covenant. Covenant, kanang wala ba gipakasalan. No, sila ang ipakasalan. The receiving of the law. Law here is Torah, meaning to say instruction. Sila ang gitudluan sa Dios. Apil man na sa Torah instruction, the book of instructions ang Genesis. Apil na naa sa ila ang sugilanon may tungod sa paghimo sa Dios sa kalibutan, kasaysayan sa kalibutan. Sila ang grabe nga pribilehiyo, the temple worship and the promises. So si Paul was now in anguish nga, grabe naman, ngano man nga inyong magisalikoy. Grabe ka, hilabihan ka dako ang gi-offer sa inyo, ang gihatag sa inyo, inyong gibalibaran. And then verse 5, theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praised. Amen. Grabe ingon si Paul. Sa ila ang mga patriarka, meaning sila Abraham, sila Isaac, yan ang kaliwat ni Abraham, gisaaran sa Diyos, yung anak ni Abraham si Isaac, and then ang anak ni Isaac si Jacob, and then sila Joseph, and then ang katawhan sa Diyos nga tuwa sa Ehipto, gipahingkaling kawa sa Diyos, gikan sa kaulipnan, gidala dito sa kamingawan, ngadto sa yuta sa sad. Mao ni ang katawan sa Israel. And then, from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praised. Amen. Sana siya. Ang human ancestry, ang kaliwat, diha, descended from Israel. Ang manluluwas na Messiah, the King, who is God forever over all. So, i-acknowledge ni Paul na kining Messiah, Dios. And then, after niya nag-i-explain mga kaigsuunan sa verse 1 of verse 5, ang iyang hilabihan kasakit, grabihan nga pag-antos sa iyang gibati nga gugma o kaning ni ang burden for Israel, gisulti niya dito sa verse 6. Verse 6 now explains mga kaigsuunan kung unsa gid ang topic sa chapter 9, 10, ag 11. It is not as though God's word had failed, for not all who are descended from Israel are Israel. So, notice kaninga phrase, it is not as though God's word had failed. So, in other words, ang punto ni Paul is, dili pakyas ang Diyos. Kaya ang pangutana is, napakyas ba ang Diyos? Napakyas ba? Has the word of God failed? Did God fail? Has the promises of God fail? Napakyas ba ang pulong sa Diyos? And then ang tubag ni Paul, no, wala. Napakyas ang Diyos. Tali sa pagmatiga sa mga kasing-kasing sa katawan sa Israel. Tali sa ilang, although pinili sila pero nibalibad sila, tali niya na, taliwala niya ng tanan. Wala, napakyas ang Diyos. Oh, then he goes on to explain, nanong wala napakyas ang Diyos. Okay? So, kining ni ang very, very clear ni mga kaigsuunan. Now, usa sa ako ni explain sa second video, kaning verse 7, 8, 9, 10, ako ni explain. Pero before na ko i-close ni video, usa sa mga reason nga no nga ang kining ni ang mga reform theologians o reform teachers, mga Calvinists o mga unconditional electionists, moingon sila nga, ay, ang Romans chapter 9 nag-prove gyud nga ang Dios gabuot gyud kinsa tong maimpierno, kinsa tong malangit. O siya gid ang nagbuot. Diri sa verse 18, dunay verse diri, actually daghang mga verses diri, and I would like to explain each one. Pero sample lang ni mga kaigsuunan, kaning sa verse 18, kaning giingon diri ni Paul. Therefore God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. So kung imo ning basahon at first glance, makaingon ka, tama, no? Tama sila.
nagtudlo gyud tinud ang Romans chapter 9, labi na diri sa verse 18 nga ang Ginoo nagay mga tao iyang giharden. Mao na nga sila di gyud na sila mutuo bisag kung saan mo share sa gospel di na sila mutuo kay wa man sila gipili. Actually ang Ginoo mismo ang nagpatig-a silang kasing-kasing. Okay, kung Ginoo pa ang gusto nga maluwas na dili na niya ipatig. Ginoo mismo ang nagpatig-a silang kasing-kasing. Now, igsuon, I want to show you na dili nimo pwede i-separate ang verse 18 sa diri sa tibuok chapter sa chapter 10 ug 11. Kay pag abot nimo sa chapter 11, makita nimo diha kaning hardening nga gisabot ni Paul, which is iyang gipasabot nila ang Israel, no? Nag-harden silang kasing-kasing, nagmatig-a silang kasing-kasing. It's temporary. Dili siya eternal. Kaya yung imong tan-awon diri sa chapter 11, arito sa verse 11, mga kaigsuunan, tanaw ra gud ni, basahon nato, no? Ingon diri sa verse 11, again I ask, did they stumble so as to fall beyond recovery? Not at all. Rather, because of their transgression, salvation has come to the Gentiles to make Israel envious. So, okay, ang hardening nga gipasabot ni Paul is ang Israel giharden sa Ginoo. But ingon siya, did they stumble beyond recovery? Not at all. Dili na beyond recovery. In other words, it is temporary, mga kaigsuunan. Then look at verse 23. Ito ning basahon, mga kaigsuunan. Ingon si Paul, and if they do not persist in unbelief, they will be grafted in, for God is able to graft them in again. So ingon siya, if they do not persist in unbelief, God will bring them back. So yes, giharden sila, pero kung dili sila magpabilin sa ilang unbelief, in other words, kung mo-believe sila, ibalik sila sa Ginoo. Because that's in verse 23. Look at verse 25. I want to show you na kaning giingon ni Paul nga hardening. Kaysa Reform theology man good, na mga tao giharden sa Ginoo, meaning to say, di na wala na siya permanente ba, eternal hardening. Aka na siya giharden as Ginoo para impierno gina siya. But ang gipasabot ni Paul sa chapter 9, masabtan nimo sa chapter 11, nga ang hardening dili na siya eternal, dili na siya permanente, kundi it is temporary. Ingon siya sa verse 25, I don't want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until, word na until the full number of the Gentiles has come in. Kanang ilang pagkagahi, taman ra na sa usa ka point in time. There will come a time na dili na sila magmagahi. They are hardening, they are experience a hardening until, word nga until. O di ba kanang word nga until meaning to say na ay katapusan? Diba mo yung kung okay, you keep on working until I return. O sato pa, pag return ako, mukunong nagtatrabaho. So here, you see that, mga kaigsunan, nga at least kani pasiuna lang ni nako, mga kaigsunan. Ang akong punto ani nga video is Paul versus the reformers. They're asking different questions. The questions nga Paul was wrestling are not the same that the reformers were wrestling. And so it is wrong, mga kaigsunan, nga himuon nga proof ang chapter 9 outside the context. Maghimo tag meaning outside the context. Dili ka na siya pwede, mga kaigsunan. For us to understand Romans 9, sabto na to, what was in the mind of Paul? What was Paul trying to communicate to his audience? What were the problems they were asking, the questions they were asking, the issues they were wrestling? Unsa man na. And then from there, masabta na to in a deeper way, in a clear way, ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. Hey, thank you so much. See you again sa atong sunod nga video, part 2 of this series.